kahapon? Nung pinagsisigawan nila si Attorney Melvin Matibag? Mabuti na lang kamo, itong si Matibag ay matibay. Nag-iisip. Ang bilis po tumakbo ng kanyang utak na pwede siyang incriminate ng magkapatid na Cayetano kung siya po ay agad-agad napupunta sa NBI. Bakit? Kung titingnan po natin at papakinggan etong hiyaw nitong si Cayetano at nitong si yung dalawang Cayetano at si Loren Legarda, ay ito po ang maririnig natin. Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Tapos sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. So, I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while Okay, we bago were tayo talking sa na tips. umalis na. Bago tayo sa tips, pumunta muna tayo doon sa sinasabi niya na sabi ni Matibag, "Bab, wag mo kaming sigawan." Okay? Sabi niya, yan lang ang masasabi mo? Hindi ka pumunta rito? Ganito, mga kababayan, pinapainan nila si Melvin Matibag, si Attorney Matibag. Tingnan nyo ha. Alam ninyo, unang-una, wala dyan ang NBI. Okay, sinabi na ni Matibag, wala kami dyan. So, matatalino, abogado ang mga to. The first thing that really came to your mind, mga kababayan, is humingi ka ng tulong dun sa mga tao na nandyan sa labas. Nandyan sa paligid mo. Those people na pinagkakatiwalaan ninyo, yung USAA, nandyan. Okay? Nandyan yung mga Marines to support the USAA. Oh, nandyan yung Philippine National Police. So therefore, bago ka tumalon sa isang sitwasyon, diba, yung tao na wala dyan, magpa-back up ka muna sa mga nandyan. Diba? Kasi unang-una, mga kababayan, sabi mo, pinuputukan na kami. What you are saying, pinuputukan na kami ng NBI. Okay. Anong practice? Ano ang SOP? Once na ikaw ang pinagbibintangan yung involving party na sinasabi, which is the NBI, bakit papapuntahin mo yung tao, yung NBI na sinasabi mo, sila yung nagpapaputok? Di ba dapat kung gusto mong paimbestigahan, mga kababayan, para hindi magkaroon ng bias or biases, hindi sila yung tatawagan mo. Di ba? Hindi sila yung tatawagan mo para magkaroon ng maayos na implementasyon ng tinatawag po na investigasyon ay paimbestigahan mo doon sa hindi po involved sa party na tinutukoy mo na nagpaputok sa inyo. So, kung isipin natin, ano to? Dinadala nyo sa hukay si Matibag? Dinadala nyo sa bingit ng kamatayan si Matibag? Gusto nyong ilagay sa alanganin si Matibag? Ganito ba yung gusto nyong sabihin? Maliwanag dito guys na parang binibait nila si Matibag na lumapit. 'Di ba? Pero it doesn't make sense para sa akin. Napapalapitin mo yung tao. Walang ibang dahilan para palapitin mo yung tao diyan.
na napakalapit ng tao sa paligid mo, mga law enforcers din naman, para mag-imbestiga, para mahanapan ng ebidensya kung sino yung nagpapaputok sa inyo. Bakit lalapit ka, tatawag ka kay NBI Matibag? 'Di ba? At bakit yung inyong mga action, yung inyong mga kilos, hindi kayo mukhang tense, hindi kayo mukhang takot na takot? 'Di ba? Parang kayo lang ay talagang gumagawa ng drama. Kasi yung picture, mga kababayan, ni Senator Robin Padilla, pinakita ko na yung picture kanina, 'di ba, yung nagtatawanan sila nila John Vic. Well, huli na yung nagtatawanan sila ni John Vic kasi huli na yung dumating. Pero mga kababayan, mga ka-Jeepinatics, etong si tawag dito, si Robin Padilla, kung makikita ninyo, si Amy Marcos nung nagla-live, talagang kalmadong-kalmado. 'Di ba? Kalmadong-kalmado. Yung mga usaa, kalmado din sila. At saka doon sa area sa aisle kung saan po yung corner, na kung saan nagkaroon ng putukan na papunta lang doon, 'di ba? Sa kabila walang balik. Pinaalis nila yung mga tao, yung mga reporter, hindi nila pinapunta doon. Parang alam na kaagad yung mangyayari na doon magpapaputok. Parang halatado masyado, sabi ng mga reporter, huwag kayong lalapit dito. Dito lang kayo. Oh, tapos mamaya-maya nagpuputukan na. Oh. 'Di ba? Ito pa, may sinasabi sila. Sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas Oh. ang emotion. So, I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Allegedly under attack. Oh. Tingnan nyo mga kababayan. Pinaalis. Di umalis yung mga senator, minority. Ngayon, inaatake sila ngayon. Bakit daw hindi sila nagpe-Facebook Live? Bakit daw hindi sila nagpapa-interview? Paano magpapa-interview? Wala sila dyan sa Senado. Di ba? Nakita ninyo na lumabas itong mga ito. Si Tito Soto nga, pinagbabato ng bottle of water. Di ba? Pinagmumura pa. Kasi hindi tinted yung kanyang sasakyan. Minumura ng mga DDS. Oh, kung sinabi sa inyo na may nagsabi na mga kapwa senador ninyo, sinabihan na umalis na dahil mayroong mangyayari at ayaw nyong umalis. O, umalis yung mga yun. Bakit yung pagbibintangan? Bakit nyo sasabihin na parang sila ang may pakana ng mga ito? Ito po ang sagot ni Melvin Matibag, mga ka-Jeepinatics, doon sa kanilang ibinibintang. Walang earphone yan? Wala siyang earphone. Naka-speakerphone ka lang, ma'am. Naka-speakerphone ka lang. Dito na lang natin sa isa, guys. Mas maganda to eh. Kayo kung baga. Pinalabas kayo ngayon, hindi na kayo makapasok. Tatawagan ni Alvin El Chico, subukan natin si NBI Director Matibag kahit via phone, no, speaker natin. Ang tanong ngayon, Ay, naka-zoom nga siya. okay, Attorney. alright, nandito na, naka-zoom. Okay, wait guys. Anuhin ko lang to. Sabi ni Armedo Olaes, di ba dapat Sir GP basta pag may threat, mayroong contingency plan? Correct. At saka isa pa nakita ko, guys, meron ng putukan, may tension na nangyayari. Pero makita mo naman yung mga pulis na pumasok doon, makita mo yung mga usaa, mga kababayan, parang normal. Very normal, nakabarong lang, 'di ba? As in parang bakit ganoon? Merong tension kayong pinaghahandaan. Even General Aplaska, oh, 'di ba? Mga kababayan, sinabi niya may aarestuhin sila. Sino yung tao nga aarestuhin nila? He even said, hindi pwede mag-aresto dyan hanggat walang local or domestic warrant of arrest para kay Bato de la Rosa.
'Di ba? At saka nasan yung contingency plan? Ganito pa yan. Paano maipapasok? Napaka-imposible guys na makapagpasok ng mga baril dyan sa loob ng vicinity ng Senado kung wala pong pahintulot ng USAA. Napakahirap po ipaliwanag yung bagay na yun na makakapasok ang mga taong ito na may mga long firearms, tapos sasabihin NBI na hindi dadaan dito po sa screening ng member ng mga USAA or Sergeant at Arms. So, ano kayo? 'Di ba? Anong klaseng script ito? Talagang maraming butas. Zoom, go ahead, Alvin. Oh. Pakita sa inyo, eto kami Nandito kami, kasama ko lahat ng mga officers sa NBI. Oo, tama kayo. Binabanggit ko na to kagabi, Mampel, Tatlong Maria. Ganito rin ang ginawa ni Cayetano, mga kababayan, nung panahon po ng palitan sila, nagkaroon sila ng term sharing ni Lord Alan Velasco. Ngayon, mga kababayan, tapos na yung termino ni Alan Peter ayon sa napagkasunduan. So papalit na dapat si Lord Alan. Ang ginawa mga kababayan ni Alan Peter Cayetano, kasi merong isang simbolo sa may isang simbolo sa Congress na kailangan hawak mo 'yon para ikaw na yung magiging speaker. Okay, kapag hindi mo 'yun nahawakan, kahit nasabihin na ikaw na yung speaker, hindi ka mayupo, hindi ka talaga as in mga kababayan, hindi mo mapapalitan yung sitting speaker of the house. So tinakbo nila 'yon. Nagkagulo sa Kongreso. Mga kababayan, they even closed the door, 'di ba, yung mga gates at kung ano-ano pa para lang hindi magkapalitan ng leadership diyan sa Kongreso. Tinakbo. As in, ayaw nilang ibigay yung bagay na yon. Nakalimutan ko yung tawag. May bagay talaga na itinakbo nila Cayetano para hindi maagaw sa kanya yung pwesto. Ganyang kagahaman yung gago na yan. Yan yung time, yung paluhod-luhod siya. Yan yun, guys. Yung paluhod-luhod siya. Yan yun. O, pakita mo, Alvin, ikutin mo phone mo. Planning namin ngayon. Alright, pakita natin sa ANC live. Oo. Nasa telepono ni Alvin C., Director Matibag. Okay? Nasa loob kayo ng Senado, attorney. Ayan, nawala tuloy. Hindi, patawagan niyo ulit. Sa control na lang natin. Oo, patawagan Alright. niyo ulit. Sa control. Okay, anong sinabi niya, Alvin? Anong sabi niya Nasa loob ngayon? siya Sa loob sila. parang gusto niya ipakita kung anong nangyayari sa loob ng Senado. Ulitin natin ulit. Oo, ulitin natin. Hindi kasi siya yung starring doon sa kwento ni Senate President Oo nga eh. Alan Peter Kasi ang Cayetano. sinabi Pakinggan natin to, guys. ni, Mahalaga yung sasabihin dito ni Senate President Matibag. Cayetano, may 4 daw na senador na naka-receive ng tip Na may na papasukin, threat, may threat sa Senado. No? So si Senator Loren Legarda, may isa pang binanggit. Tapos yan, nagkasagutan sila ni Matibag sa cellphone. Ayan na. Sir, naka-live ka sir sa ANC. I want to... Sige, go ahead. Sige sir. I want you to... Mace, tama, Sir Carlos. Thank you. We are here in Sequoia Hotel. Sequoia? Ito, dito lahat ng regional directors and officers. We're having fellowship dahil planning namin ngayon. Oh. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on stand down because that's the instruction. Sequoia Hotel, dyan lang sa may gilid ng ABS yun eh. Pero you are on stand down. Wait, Director, ang order sa inyo stand down. So, sino nag-order sa inyo na stand down? Kumbaga, wag pumasok sa Senado. Ano yung order? Sino nagbigay ng order na stand down? Teka, nag-freeze lang si Director. Okay, habang nagbe-pre si Director NBI Matibag, napanood ko na rin yung kay BBM. Actually dito, hindi sasagutin directly ni Matibag. Syempre siguro pinangangalagaan niya itong utos ni PBBM. Pero doon sa interview or doon sa video ni PBBM na nilabas kagabi, he was the one who advised the NBI na walang gagalaw. Di ba? Walang gagalaw. Mga kababayan, wala munang gagalaw. Aantayin nila yung sagot ng Supreme Court. Ang lapit lang niya. Pwede naman siya... Una po, Ma'am Karen, ganito. Oo. May agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. So, stand up muna yun. At the same time, hanggat wala pong order from sa coordination po with all the agencies involved, hindi po kami
mag-i-effect ng arrest. Correct. Kaya wala po kami ngayon doon. Ito po ngayon, nakita nyo, ito yung stage. Ayan, may mga gitara pa. Ayan po yung mga officers na Teka. regional directors. Director, sorry si Tony Velasquez po ito. Sino po yung mga kasama ni Zian Ambrosio kanina? NBI yun, oo. Kanina, O tao nyo yun, di ba? kasama niya, kanina pa po yun, maaga yun, dahil may request lang po si GM Vic Veloso to GM. check the security of the perimeter. Kanina pa po yun. General Manager ng GSIS. Attorney, yung sigawan daw ninyo with Senate President Cayetano at ni Senator Cayetano, Ikwento nyo. ikwento nyo ano nangyari, ba't nagsigawan daw kayo? Ganito po, actually, May message ganito. ka, tumapa. Actually, malakas yung boses ko kasi may tumutugtog kanina, kumakanta. Tumawa po si Senator Lawrence sa akin, ang unang opening sa akin, ang sabi, Uy. palisin niyo yung mga agent nyo rito, pinuputokan kami. So sabi ko, teka muna, wala ko kaming mga ahente dyan. Saan ho, pahuli nyo ho? Pagpay na nga yung pahuli nyo. Sabi ko ganun, wala kami kasi. Tapos nagkataasan na ng boses, sumisigaw na si Senator Pia from the background, naka-speaker pala ako. Sabi niya, do your job, find out kung sino. So ang ibig sabihin, akala niya yung nagkaputukan, mga tauhan ninyo. Yun na po, yun ang allegation po sa amin. Oh. Yun na po. Kaya kailangan- Hindi mo na kami tinanong. Pero, Director, sino ang nagpaputok? NBI ba yun o PNP? Hindi ko po alam dahil Hindi pa wala nila nga po alam. kami roon. Ganito, Si Karen Davila parang pinanganak din kahapon eh. Sinabi na nga wala sila dun eh. Paano masasagot ni Matibag yun? Nilinaw niya na. Nung maaga pa, tinawagan sila ni GM, okay? Pinapunta doon sa GSIS, GM ng GSIS para i-secure yung sitwasyon. Tingnan kung merong mga threat, di ba? Pero wala silang mga barel. Ito, pakinggan mo maigi. Hindi, pero may utos ka ba, Attorney Matibag, na salakayin o puntahan ang Senado para arestuhin si Senator Bato de la Rosa? Wala po. Wala. Wala. po. 100% wala po. So, kailangan- If somebody na gumawa nun, hindi po NBI yun. If sabihin na may ganun po, we have to make that person answerable po. Kasi kailangan balikan din namin yung reporter namin, si Zian Ambrosio, dahil nung oras na nagre-report siya ng live sa TV Patrol, ang alam po namin, kasama po niya, mga ahente po ng NBI. Well, yung pong kaninang sinasabi, hindi po sa Senate yun, sa GSIS. GSIS. Ni GM na pwede ba magpalang tao just to check the perimeter dahil nagkakagulo. So Okay. doon lang po sa GSIS, not on the premises of Senate po. Sige, dahil Wala pong mga baril yung mga tao po. Walang Walang baril baril. ang mga taga-NBI. Opo, wala po dahil hindi po kami talaga pupunta ron because that is the agreement and that is the order po. Okay, sige. Alright, ang tanong ko lang, Sige Director, na. wala ba kayong urgency na pumunta sa Senado ngayon? Kasi isipin nyo, may putukan na nangyari kanina eh. Hindi ba dapat magpunta kayo doon? May we are order. already been alleged na doon na kami na po yung pinagbibintangan na Correct. pag pumunta kami ron, baka naman maturo pa kami o kaya magkaroon ng commotion na akala nagugulo pa kami. So I have to protect my people naman po. Correct, Pero correct. Parang weird din na aakusahan ka ng Senate President at ng kapatid ng Senate President na hindi mo naman ginawa. Parang weird yun. Sigurado siya na tauhan niyo po ang gumawa. Kaya nga mga kababayan kasi lumalabas sa mga salita ni Pia Cayetano at nitong si Alan ay talagang they are certain, 'di ba? Sila ay talagang sigurado na NBI yung unang nagpaputok. Samantalang ngayon mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, napaka-imposible na makapasok doon yung mga member ng NBI. Di ba, kung may mga hawak na mga baril yan, imposible makapasok agad yan. Yung perimeter ng Senado, bantay sarado ng OSAA. Nandyan din ang mga pulis. Nandyan din po mga kababayan ang mga Marines. Di ba? Kung wala nga pong radyo o tawag, kagaya po nung nangyari kay John Vic, di ba? Si Cayetano ang nag-uutos. O, papasukin nyo yan. Di ba? Sabi, papasukin nyo yan. I-assist nyo. Papasukin nyo dito, dalhin nyo dito. Oh, di ba? So, sa makatuwid mga kababayan, may layer. May layer yun nangyayari. Kung walang tawag galing sa loob, hindi ka basta-basta makakapasok. Di ba? Hindi nila papapasukin.
Ganon katindi yung security ng Senate. Mga kababayan, binabantayan nilang maigi, hindi sila papayag na may makapasok na hindi nila, di ba? Hindi nila gusto. O kung ganang galing ito sa NBI, hindi nila papapasukin without the knowledge, without, mga kababayan, the permission or authority coming from the Senate President. Kasi narinig natin, si Cayetano tumatawag na ganyan eh. Sige, papasukin nyo. Papasok, di ba? Hindi pala, sa Facebook page pala. O sige, dahil wala kaming means of communication ngayon, Facebook Live, nanonood naman kayo lahat. Sabi niya nga, kunwari daw eh, pero alam naman natin, meron niyang ano eh. Sabi niya, papasok itong si SILG Rimulya. Parating na, nandyan na sa gate. Anuhan nyo, escortan ninyo, dalhin nyo dito. Di ba? So dun pa lang masasabi mo na, kapag NBI, hindi yun basta-basta makakapasok, hindi yun papapasukin. Doon pa lang sa magkakagulo na yun. Lalo kung wala talagang nanggaling na warrant from local or domestic court. Oh, sobrang higpit ng Senado eh. Hindi basta-basta makakapasok. Talagang ito, stage talaga. Halatado na gawa-gawa nila ng galing talaga sa kanila. Or sabihin natin kung hindi man usaa yun, baka pwedeng nanggaling doon sa mga, di ba, mga bodyguard. Or sabihin natin yung mga julalay nila Robin Padilla kasi sila daw yung mga pumasok dyan na may mga long firearms eh. Oh, maaring sila yon. Kasi magtataka ka, sa sobrang higpit ng Senado, bigla na lang nawala, nakatakas daw yung mga nagpaputok ng baril. Anak ng tinapa naman. Anong klase yan? Parang yan, may magic. Diba? Oh, may magic. Nagkakaputukan doon. Ang mabigat po dyan, wala pa nga tayong investigasyon eh. May natuturo na kami na kagad. Yun na po nga yung tawag sa akin eh. Okay. Yun na po yung tawag sa akin. In fact, ang unang tumawag sa akin, si Sec Jen Dong Mindo. Sabi ko, pare, wala kami dyan. Nandito kami. Kung gusto nyo, pumunta kayo lahat dito sa Sequoia Hotel. Andito lahat ng opisyal. Sige, so... Tingnan po kami. Nagsimula po yung planning namin alas 8. Hindi po ako umalis dito. Buong araw po ako nandito sa hotel na to. Alright, so ang usapan, just to be clear, Director Matibag, wala munang kikilos para magsilbi na arrest warrant kay Senator De La Rosa ngayong gabi. Tama po kasi may coordination meeting pa po kami sa agency sa pangunguna po ng DOJ. Sige. Okay, sige. Ang uling tanong na lang, Director uling tanong. Matibag. Uli na. Nakita sa TV Patrol live video, merong mga sundalo doon, long firearms. Taga saan yun, sir? Hindi ko po kaya sagutin. Dapat po sila magpaliwanag doon. May Correct. Actually, nakikita ko po sa Facebook. May mga hindi nga sundalo, mga nakasibilyan, may mahahabang baril sa loob ng Senado. Yung mga security daw, yun ang mga ibang senador. So categorically, Attorney Matibag, sinasabi mo, hindi pumasok Ang NBI. ng Senate premises ang mga tauhan ninyo. Wala kang utos na ganon at walang taga-NBI doon. Sa Senate premises. Wala po. Sa Senate. Categorically, wala po, GSIS Sir meron. Alvin. Oo. Wala po, Sir Sige. Tony, Sir Alvin, at Sir Ma'am Karen. Okay, Nandito po kami. Magpapunta po kayo reporter dito. Abutan niyo po kami. Sige, maraming salamat si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kakapihin tayo ni Director Okay, Matibag. i-explain natin kasi yung GS So maliwanag na maliwanag, mga kababayan. Si Karen Davila, tingnan niyo mukha, parang parang aliwaliwanag na paliwanag ni Matibag, parang hindi ka pa nakontento. GSIS Katabi. owns the Senate Correct. building. So pag sinabi mo na nasa GSIS ka, Oo. pwedeng nasa Senado ka rin kasi part ng complex yun di ba? Kaya nga, technically, kung ano yung palapag na GSIS ang may opisina, nandun daw sila. Yeah. Actually, mayroon talagang, ang tawag dito, may border yon. Kung papansinin nyo kahapon, mga kababayan, ito sasabihin ko sa inyo ha, ayon sa aking source sa loob, ganito yan. Yung pinadala sa akin video, may nagpadala sa akin video, sabi niya ganon, alam mo yung dinidrill kahapon? Yung dinidrill, galing yun sa side ng GSIS. So ganito, merong naririnig sila ng pagkaluskos galing sa Senado. So yun yung boundary, yung pintuan na yun. Parang ang paliwanag sa akin, kung
posible na doon dumaan si Senator Bato. So, ang ginawa nila, drinil nila yon. Drinil nila. Ang ginawa, hindi binabakbak, drinil nila as in talagang nilagyan ng, alam mo yung parang pako, di ba, na dinidrill para hindi basta-basta mabuksan, mga kababayan. So, kahit na anuhin mo yon, kahit may hawak kang susi, o kahit ganun-ganun mo yung padlock nun, walang mangyayari kasi nakadrill na yun eh. So, walang possibility na makalabas doon. Kaya ganun po ang ginawa. Okay? Ang nag-utos nun, mga kababayan, di umano ayon doon sa pinadala kong video, parang naririnig ko doon, parang NBI. Parang NBI yung ano, pero maaga pa lang yun. Kasi nga, nagkakagulo nga sa Senate eh. No, maaga pa lang. So, nakita natin, nakaano sila, nakaganito na parang gray. Di ba? Na walang tatak. Nag-uutos sila, walang mga barel. Yun yung pinakita sa aking video. Sa makatuwid, meron talagang boundary. Di ba, pwedeng makatawid doon. Pero dahil hinarangan nga po yung pintuan na yon, hindi makakalabas doon etong si Bato de la Rosa. Di ba? Yun ang nangyari, mga kababayan. Tapos ngayon, ito yung pahayag nitong si Melvin Matibag na pumalag talaga, na walang katotohanan kasi talagang iniipit siya eh. 'Di ba? Ang Pangulo naman natin, mga kababayan, wait lang, meron pa palang isa, mas maliwanag pang paliwanag nitong si Melvin Matibag. Speakerphone. At nakasabay pa rin po tayo dito sa mga kaganapan. Morales po at ang GMA7. Sige. Magandang gabi po, Ma'am Vicky Morales at sa lahat po ng nanonood sa GMA7. Salamat po sa inyong paunlak na kami pa-interview po dito. Good evening, Director. Opo, good evening po. Maraming salamat po sa pagdating nyo, no? Opo. Bigyan niyo po kami ng linaw kasi kanina pa kami blanco. Ano ba talaga nangyayari doon sa Senado? Pati itong mga senador natin, hindi rin nila alam, no? Nag-Facebook Live sila, hindi rin nila alam kung ano ba talaga yung nangyayari. Please shed light, no? Well, unang-una po, sila yung nandoon sa Senado. Palagay ko po, sila yung mas makakapagbigay ng linaw. Kasi po, nangyari dito, tinawagan ako, nasabi, yung may mga NBI daw puro na pinapuputukan sila. Ang problema po niyan, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Katunayan, nakiusap nga ako sa inyo pong reporter, si John Consulta, napuntahan kami rito sa Sequoia Hotel dahil meron po kaming planning mula pa po kaninang umaga. At lahat po ng opisyal mula po sa akin, deputy directors, mga assistant directors, mga unit heads, regional directors ng buong Pilipinas, nandito po kami for a 3-day workshop and planning dito po sa Sequoia. At panahon na nga po namin ng fellowship, nakatanggap ako ng tawag kay Senator Loren na paalisin ko raw po yung mga agent ng NBI. Sabi ko, wala kaming agent dyan. At wala naman po talaga kasi daw nagpaputok. So sabi ko, i-imbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko, wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado. So malinaw po yun, establish natin na walang taga-NBI na pumasok sa Senado kanina po. Wala po. At ito po, pwede nga, mapapakita rito, nagpe-fellowship po kami. Kanina nung tumawag, nagkakantahan nga po, maingay, hindi ko marinig yung masyado yung sinasabi ni Senator Loren. Tapos sabi niya, naka-speakerphone ka, ganyan. Nandito, inuutusan nila ako, pumunta ka rito, mag-imbestiga ka. Ang problema po, napapagbintangan na kami nagpaputok. Paano naman po kami pupunta? Baka masubo naman po yung aming mga ahente. Siyempre. At maturo pa, o mapagbintangan, maraming tao ron, magkagulo po lalo. Parang ano to yung ginawa ni Matibag, mga kababayan, kung isa kang driver, lagi ka dapat naka-safe driving. Hindi mo pwedeng basta-basta sumugod ng hindi ka sigurado. Kapag ikaw ay hindi sigurado, huwag mong gagawin yung mga bagay. Dahil mapapahamak ka. 'Di ba? Kailangan pinag-iisipan mo muna at sigurado buo yung loob mo. Pag ganyan, na nakikita mo, teka lang, kami na yung pinagbibintangan nyo dito tapos mapupuntahin nyo kami. 'Di ba? Papapuntahin nyo kami dyan para mag-imbestiga. Kami nga yung pinagbibintangan ninyo, dapat nga isang tabi nyo kami. 'Di ba? Kapag kami pinagbintangan ninyo, huwag nyo kamang isasama sa mag-iimbestiga. Dahil baka sabihin nyo, pag nag-imbestiga kami, nag-bias pa. Wala kayong advance
information kung ano mangyayari ngayon sa Senado? Wala akong naibigay sa inyong information whatsoever? Wala po dahil dapat sila po yan eh. Meron po silang Sergeant at Arms. Ang nakikita ko lang, nanonood din lang po ko sa Facebook na maraming mga kalalakihan na hindi naman Marines, mga naka-long arm po. Alam nyo guys, nakita ko na itong sitwasyon na to eh. Nakita ko na to dati. Well, in fact, na ano rin natin, tawag dito, na-content din natin yung nangyari po na parang stage dun sa pagpapaputok, dun sa bahay ni Robin Padilla. Di ba? Sa bahay ni Robin Padilla. Bakit kanyo, mga kababayan? Nagtataka tayo, yung ano ni Robin Padilla na siya daw po ay pinagbabaril dun sa kanyang bahay. Pero wala silang nahuli. No? Wala silang nahuli. Tapos lahat ng putok, magtataka ka, parang doon lang sa loob. Doon lang sa loob. Pero doon sa salamin, parang hindi ka panipaniwala. Ganito rin yung nangyari. Mga kababayan, puro pataas yung putok. Oh. At nagkakagulo, may nakita pa ako nagbabarena. Yung mga ganun po ba yung nangyayari kung senaryo sa Facebook ko lang po din nakikita. Director, magandang gabi po. Si Edwin Sumangil po ito. Ay, Emil, magandang gabi. Senator Alan Peter Cayetano, Director. Mm-hmm. Tungkas daw di umano yung mga ahente ng NBI sa mga sasakyan ng media at nagpanggap ng mga mamamahayag para ma-penetrate ang Senate building. Oh! Wala pong ganun. Emil, ang tanongin nyo rito si Dan Consulta dahil sila yung media eh. Wala po kaming ganun na operation. Unang-una, wala. Guys, ganito yan. Tingnan nyo ha. Nagpanggap daw na media. Eh, di ba sabi ko nga sa inyo, matindi ang security dyan sa Senado. Doon pa lang sa gate. Di ba? Makukulit na yung mga DDS. Unang layer yon. Pangalawang layer, pagpasok mo sa gate, mga kababayan, i-inspect ka ng mga security doon, ng mga USAA. So kung ito, mga reporter, syempre mga kababayan, kung nagpanggap na reporter, makikita pa rin yung mga barel. Di ba? Sa long firearm yun eh. Paano mo maitatago yun? Syempre, ito tingnan nyo, isipin nyo na lang. Papasok ka sa loob, nagpanggap ka reporter, pero NBI ka, meron kang bit-bit na barel. Kunwari ka lang reporter, pero yung barel mo, paano mo maitatago yun? Ang laki-laki. Di ba? Doon pa lang magkakaroon na ng problema. Kung paano makakapasok yun. Eh, bopors din itong mga nagtatanong, Emil Sumangil, ano ba yung problema mo? Nagpanggap na media. Mabuti sana kung baril mga ano lang, di ba? Side pocket na baril lang. O hindi pa mahalata. Mahabang baril daw eh. Sabi nila, mismong mga senado nagsabi mahabang baril. Paano nakapasok yun? Naman pong utos sa amin. Ang sinasabi ko nga po, there will be an interagency collaboration po, may meeting pa, bago po magkaroon ng decision kung talagang mag-i-implement po ng warrant. At sabi ko nga po, meron na po Supreme Court case, tinitingnan din po namin yung direction niyan. Kausap ko lang po si Secretary Bida at sinasabi niya nga sa akin, maghintay tayo ng instruction ha, wala tayong gagawin. Mula pa po kahapon yun, wala po kaming preparation whatsoever. Katunayan, mula po kaninang umaga, kami pong lahat ng mga opisyales at mga staff na kasali rito sa planning, nandito lang po kami. Hindi po ako umalis dito sa Sequoia Hotel. Hindi, baril sa Senado. Baril yun ng mga security palagay ko, nila Robin Padilla. Director Matibag, tungkol sa... Director Matibag, sir, tungkol sa video na pinost ni Senate President Alan Peter Cayetano, nananawagan siya sa DILG, sa PNP. So, kanya, nag-responde dyan si Chief PNP ng Tates, Darian. Okay, sige, sagutin natin yan. Sir GP, pag undercover po ang isang officer, hindi po sila nagdadala ng barel. Okay, yun na nga. O, kunwari, anuhin natin yung narrative mo, Ayu. Hindi sila nagdadala. So, side pocket firearm lang. So, short firearm. Ngayon, sabihin natin na sila yung nagpaputok sa loob. Would you believe? Doon sa area na yon, nakita nyo yung corner, 'di ba yung corner ng Senado? May aisle, 'di ba? Nandiyan yung mga reporter sa aisle. Tapos ngayon, yung corner, diyan nagkaroon ng putukan. Nandiyan yung mga pulis. Nagpaputok dito sa right side, papunta sa left side. Nandito yung mga reporter.
kung may dito yung nagpaputok, saan sila dadaan? Paano sila makakatakas kaagad? 'Di ba? Imposible naman na hindi masundan. Saan dadaan tong mga to? Sa exit? Isipin nyo na lang kung hindi masundan yun. Sa putukan na yun. Ito yung corner. Nandyan lang mismo yung mga pulis, oh. Nandyan din yung Marines. Nandyan din yung USAA. Oh, pero wala silang nahuli. 'Di ba nandyan yung mga media na may dalang camera hindi pinalapit. Kasi posible nila makunan yun eh. 'Di ba? Posibleng sila makapagsabi kung sino talaga yung mga nagpaputok. Pero ang tanong, napakabulag naman ng mga hinayupak na members ng Marines at members ng USAA na hindi nila nakita yung nagpaputok. Eh wala naman silang pupuntahan eh. Ano na yun eh? Dead end na yun, guys. 'Di ba? Anak ng tinapa naman, oh. O sabihin natin hindi dead end yun, may mga pasukan pa. Makakalabas ba yun bigla-bigla? Ano to mga to? Mga kababayan, may sabulag. 'Di ba? May mga anting-anting nakakapagtago agad. Si Secretary Remulla ng DILG at ngayon nagpupulong sila. At si DOJ nanawagan siya. Opo. Si Secretary Pita, malamang sa inyo rin sa NBI. Kayo po ba balak o tutulak din kayo patungkol sa Senado para makipagpulong sa kanya ngayon? Well, may instruction na po sa akin na dito lang kami, hindi po kami pupunta ron. Kami na nga po yung pinagbibintangan. Baka mahirap po pag pumunta kami ron. Correct. May maturo sa amin doon nakasama ko. Direktor, may narinig po kaming mga putukan kanina, no? Paulit-ulit? Pa ng baril ang mga taga-NBI. Ma'am, una-una wala nga pong taga-NBI doon Oo. So wala pong magpapaputok ng baril na taga-NBI po. Wala pong pupunta doon na NBI. Ano kung susunod na hakbang nyo? Kasi kanina nga nanawagan si Senate President Alan P. Cayetano sa NBI na hingi po siya ng tulong. Ano pong tulong na maibibigay niyo po? Well, liwanagin po natin ano po Ano bang gusto tulong? nila. Kasi kung kami po yung pinagbibintangan, mahirap naman kami rin na mag-iimbestiga po. Correct. So tama naman po siguro yun. Kung andun yung PNP, di mag-imbestiga po yung PNP. Malaman po kung sino talaga yung mga personalidad na naging involved po sa pagpaputok ng baril. Correct. Kasi ang tinatanong ko nga, marami daw pong putok eh. Nakaputukan, tapos wala man na tinamaan. Nasa 30 daw eh. 30 daw yung putok. From the point of view investigation, medyo kailangan pag-isipan po natin kung bakit may nagpaputok ng baril doon sa loob ng Senado. Oo, sir. May mensahe ba kayo sa mga senador na nanawagan kanina no, ng tulong sa NBI na? Well, kung formal po talaga na tulong at maayos na usapan, wala naman pong problema na kami mag-imbestiga dahil yan po namin trabaho namin. Pero sana po, yung pag-isipan kagad po yung aming ahensya na kami yung may kagagawan, hindi naman po yata makatarungan yon. Siguro po kailangan magkaroon po ng isang malinaw at parehas na pag-iimbestiga po sa nangyaring to. And kami po, ako po, kaya ako po nag-imbitang pumunta rito yung media para personal na makita na kami po lahat ng opisyal at kilala naman po ni Jan Consulta lahat, halos na opisyal ng NBI, accounted for, nandito po lahat. Dito po sa Sequoia Hotel po. Okay. At saka maliwanag mga kababayan, itong